Ano mensahe ang kailangan nyong malaman sa loob ng 2 linggo? Pwedeng nangyayari na to, kung mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, magsimula na tayo. Oh, King of Cups, the Devil, Ace of Swords, 5 of Swords. So, ang katamaan lang ng reading na to ay lalaking in a relationship. May toxicity dito, oh. Siya rin makaka-realize nitong toxicity. At ang toxicity ay may kinalaman sa possible deception. O pwede rin naman ang realization niya dito ay manggagaling sa kawalan ng time. Sabihin natin whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero may someone kasi na ayaw makipag-communicate o may problem sa pag-reply, pag-communicate in general. Lalo na siguro kung nakakaranas yung lalaki ng ghosting o no contact o problem nga sa communication, matagal mag-reply. Mapapaisip-isip siya dito na baka nag-cheat na sa kanya yung person niya. Anyways, alamin natin kung sino yung tatamaan ng reading na to. Ito yung partner ng Gemini. Ito yung possible partner, Virgo, Leo, o Capricorn. Ngayon, ibang senaryo. 8 of Swords, 10 of Swords, the Moon, at Magician. Magkarugtong siguro to. Yung kwento nagdugtong. Kasi, itong 8 of Swords natin, ang makaka-feel nito yung lalaki na in a relationship. Siya yung makikipaghiwalay dito. Lalo na nga kung nakaka-vibe siya ng cheating. Siya yung makikipaghiwalay. Sa gabi siya makikipaghiwalay. Kasi, pagod na. Karoon na siya ng sickness dito. Kaya, ayun. Magde-decide siya na makipaghiwalay na lang. So, again, same lang yung tao na person, ha? Kasi, magkarugtong lang naman sila. Kaya, wala na akong idadagdag na
card dun sa clue kung sino yung tatamaan ng reading na to. So, feeling sick na yung partner dito, no, yung lalaki. Sobra na siyang in pain, kaya yun. Iiwan niya yung partner niya. Ngayon, kung ginost siya, i-ghost na rin niya. Diretso block na to. Diretso block. Ibang senaryo, at nagdikit lang kasi kanina. Ano to? Page of Candles. Ang bowl. So, ang bida natin ay lalaki. This time, lalaki naman. Single, biyudo, o pwedeng ito yung ex-husband, ex-boyfriend. Maganda naman to. Bakit na-stress siya dito? Ano tong Six of Candles? Six of Wands. Kasi gusto niya tong success, kaya lang di dumarating, kaya na-stress siya. O hindi pa dumarating. Ano ba to? So, ano yan? Ang gusto niya nga, di ba, yung Six of Wands. Mapagtagumpay yan. Mapagtagumpay yan, itong pagiging stuck sa past. Kaya lang di niya magawa dahil ito pa rin siya naghihintay. Hinihintay siya, siguro hinihintay niya magbalik yung someone from the past. O ex niya siguro. Kahit na gusto na niyang mag-move on pero hindi niya magawa. Kaya siya na-stress dito. Pero itong maganda. Nandito yung Page of Wands natin. Siya rin naman makaka-realize niyan na mapapagod at mapapagod din siya sa paghihintay. Kaya eto, after niya mapagod, dito pa lang siya magpo-proceed. O dito pa lang magbubulong tong card na to, Page of Wands, na may kinalaman sa pag-start ng something new. Pag-discover o pag-explore ng anything na pwede niyang pagugutan pa ng ibang source of happiness. So, siguro pag narating niya na yung rock bottom, as in yung pinaka limit niya ng sadness dito, pag napagod na siya maghintay, eto, saka pa lang siya
makakapag-move on. Finally, as in 100%. Pero dito, hindi niya nga magawa eh. So again, mag-bloom o gagana lang tong Page of Wands kapag narating niya na yung rock bottom. May hinihintay itong lalaking to. Someone from the past. Hindi siya makamove on pero gusto naman niya. Kaya lang nga, mahirap eh. Ngayon, tingnan natin ano pang mensahe dito. Ibang deck to. Brain, pero baliktad. The feeding. Ring. The feeding. Ano to? Well, ang dating sa akin sa loob ng 2 linggo na to, hindi niya makontrol yung feelings niya dito eh. May someone na ganun. Hindi niya makontrol yung feelings niya. Ngayon, ito, kaya hindi niya makontrol yung feelings niya either selfish siya o hindi niya makontrol yung sadness kasi nawalan siya sa buhay niya. Ewan ko kung anong nawala sa buhay niya. Kung literal na tao o gamit. Pero masyado siyang emotional dito. Sa case na to. So may taong ganun. So again, with nawalan siya o ninakawan. Kaya ayan, hindi niya makontrol yung feelings niya. Masyado siyang emotional. Nawalan ng tao o gamit o nanakawan ng tao o gamit. Alin man dyan, ha? Ito nagalit naman. So sumabog na yung ulo niya sa sobrang galit. Pero ito kay thief. Pero baliktad naman yung thief. Paano yun? So, paano siya nagalit? Ang dating kasi, nalaman na niya kung sino yung nagnakaw. Ibabalik kasi nung magnanakaw yung ninakaw niya. O madidiscover niya kung sino yung nagnakaw ng gamit niya. Kaya magagalit dito. Ngayon, pwede rin naman na kung sino man yung nag-cheat, magbabalik pa. Ngayon, nung nagbalik, ayun. Ito yung reaction ng iba sa inyo, nagalit. Nagbalik pa siya. Naungkat lang tuloy yung, sugat lang ulit yung dating naghilom na sugat. Yung peklat ba? Nagpeklat na eh. Nagsugat ulit kasi bumalik pa yung nag-cheat. Ganyan ang dating. For some reason, ewan ko kung bakit magbabalik pa siya. Siguro dahil nag-regret siya o niloko rin yung nag-cheat nang ipinalit dun sa iba sa inyo. Kaya magbabalik yung nag-cheat na karelasyon. Ganun ang reaction dito eh. Ninakaw kasi eh. Tapos nagbalik pa siya. Eh, pag ganun ninakaw, di ba? Nawala na. Eto, bumalik. Nagbalik yung magnanakaw.
o nag-cause ng pain o yung ng ghost. Yung ng ghost nagbalik pa. So, ang salubong ng iba sa inyo, syempre, ginost kayo. Di ba, masama sa pakiramdam mo. Hindi mo alam kung ano nangyari. Tapos magbabalik pa siya. So, kung kailan nag-move on na yung iba sa inyo, ganun ang dating. Kaya yan, ang salubong ng iba sa inyo ay galit. So, ganun dating. Anyways, pa nga tayo. Ito, the plant at mermaid. Pero lahat sila ay nakatayo. Upright position. So, paano to? May umuusbong, oh. Yung puso, oh. Parang ano to eh. Masama. Devil to, oh. Parang masama yung umusbong. Ano ba eh? Pero tingnan natin. Ano bang mabubuo ko dito? Ito, the mermaid naman. So, sugatan naman yung mermaid dito. Kakaawa naman. Nangyari dito. So, ang dating sa akin, may someone na gusto siyang mawala na dito sa mundo. Parang tinapon na lang siya sa dagat. Oh. Pagkatapos, saktan. Parang, ito yung potential eh. Hindi na na-reach yung potential, yung pinnacle. Ganun ang dating. Ito yung sabihin natin potential ng talent, skill, pwede rin naman ganun. Kaya lang nga for some reason, hindi na nag-bloom at mukhang nag-end na dito. Dahil, ayun no, sugatan na siya doon. Ano nga, away. May ibang case na sabihin natin may someone na controlling. Literal na masama. Tapos, wala na kayong nagawa dito kundi maging submissive at mag-surrender o mag-go with the flow na lang. O else, mas masasaktan kayo. Ganun ang dating dito. Oh. Kasi evil tong mga to eh. O, tingnan yung tsura nun. Oh. Oh. So, beware sa mga taong baka mag-take advantage sa iba sa inyo. Blackmail, possible din dito. Oh. Ano ba itong mga lumalabas dito sa card na to? Sa bagay, kung deck na to ay kakaiba talaga. Pero wala lang, gusto ko lang to. Unique kasi. Gusto ko yung mga ganyan. Indie cards. Hindi dahil sa bad siya, pero hindi naman siya literally bad lahat. Parang lang siyang tarot. In a way na may good, may bad. Hindi mo masasabi kung anong lalabas. Tulad nitong mga inilabas ko sa tarot cards. Diba? Hindi natin masabi kung anong magiging reading. Depende sa kung anong magkakatabi. At kung anong maisip ko.
Anyways, tingnan natin dito sa Oracle. Ito, Oracle din to. Kalimutan ko lang yung pangalan. Pero Oracle din siya. Ito, Oracle din. Sabagay, Tarot ay Oracle din naman. Pero ito, Oracle system. Talaga, pati ito. Yung Tarot, Oracle din siya, pero Tarot ang ano, system. Tarot system. Anyways, grounding lock. Oh, ito maganda. So, sa loob ng 2 weeks, magiging maswerte kayo. Okay? So, ibig sabihin, kung ano man yung problemahin nyo, mapapalitan din ng saya. Okay? So, swertein kayo sa loob ng 2 weeks na to. O kung may problema man kayo, madali nyo lang din siyang malalampasan o maayos. So, depende sa inyo kung ano magiging desisyon nyo. Pero, swertein kayo dito. Grounding, Pag nakita ko yung grounding, more like stable. Stable. Ayun, kasi earth to Kasi ito ay Virgo. Itong case na to, ano ba yun? Wala akong makuha ang idea kung anong astrology to. Anyways. Capricorn ba to? Hindi ko sure. Ano tong sign na to? Ganito naman yung Capricorn. Ewan ko. Kung ano to. Sa mahalaga, suswertein kayo sa buong 2 linggo. Mapapalitan ng saya ang mga lungkot at pighati. So, continuance, courage. So, ibig sabihin, continue lang ang pagiging matapang. Ni-encourage yan sa 2 linggo na to. Memory, leadership, memory, tatatak sa ibang tao. Kung paano kayo mag-lead sa 2 linggo na to. So, may chance na maging leader yung iba sa inyo sa loob ng 2 linggo na to. At hindi malilimutan ng ibang tao ang katapangan ng iba sa inyo o sa galing nyo. Mamuno. So, may iba sa inyo na may chance maging leader. At tatatak kayo sa memory ng ibang tao. Refinement. So, in-encourage ang improvement sa ganitong case. Improvement, enhancement. May stimulation tayo dito at refinement. Ito last. Pinakalas na talaga to. Ano itong protection? Agreement. Ewan ko kung anong agreement to, contract, na may kinalaman sa protection. So, magiging topic to sa loob ng 2 linggo na to. All about agreement, contract, regarding protection. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.